Nagulat ho ako mga kababayan sa ibinulgar ng isang mainstream media patungkol sa matinding anomalya ng pamahalaan. Lalong-lalo na mga kababayan yung mga pangalan na ibinanggit, isinama sa statement ni Saldico. Ito mga kababayan, panoorin ho natin. Breaking news ho ito mga kabayan, no? At talagang wag ho kayong kukurap, wag ho kayong tawag nito, magtatanggal ng iyong tenga dito sa ating speaker dahil nga matindi ang inyong malalaman patungkol dito sa matinding anomalya na ginawa ho ng ating pamahalaan na korupsyon mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin. Contractor din ng isang DOJ Undersecretary na isa sa mga pinagkakatiwalaan ni President Marcos. Lahat ng projects nila nasa Ilocos Norte. At ang isang flood control structure, 5 buwan nang lampas sa completion date pero hindi pa rin tapos. Here's the story. Yusek Jojo Cadiz is one of the more low-profile Yusecs in the DOJ. Inappoint siya ni BBM sa DOJ noong 2022, but they go way back. He was a constant figure in the Senate noong senador pa si BBM. He was also reportedly the pick to be ombudsman and then justice secretary, pero tinanggihan niya raw both positions. Umugong ang pangalan niya nung sinabi ni resigned Congressman Zaldico na kay Yusek Jojo Cadiz daw iniabot on 2 occasions ang 1 billion total alleged kickback for the president. So ito nga mga kababayan, no? Nakita nyo, narinig nyo yung mga sinabi ng isang reporter na to, ng Rappler mga kababayan. No? Contractor din at kaalyado ni Bongbong Marcos, ngayon nag-resign. Ito pakinggan na lang natin, no? At ang sinabi ho at report ng Rappler. The president has denied the allegations. Investigators are not treating Saldico's videos with much weight because they were not made under oath. And Yusek Cadiz has remained quiet. So we looked into him and we found this company, JSJ Builders Incorporated. Itinayo siya noong November 2023. Mahigit isang taon na nun sa DOJ si Yusek Cadiz. Ang nakapangalan ay ang anak ni Yusek Cadiz na 19 years old lang noon. But somehow, this college student was able to put up 35 million pesos for the capital of the company. Under the Constitution, undersecretaries are not allowed to have direct or indirect financial interest in a government contract. Sinubukan nating tanungin si Yusek Cadiz kung pasok ba siya sa definition ng indirect financial interest dahil sa anak niya, pero hindi siya sumagot. Ang una... Eto na nga mga kababayan, no? Grabe. Dito pa lamang ho ay malalaman na natin na talagang mayroong ginagawang anomalya ang ating national government. No? Itinatanggi, pati yung mga sinasabi ni Saldico mga kababayan, ayaw talaga nilang aminin dahil sinasabi ho nila ito ay fake news mga kababayan. No? Ito lang ang isang patunay. Mga magnanakaw talaga ho sila kabayan. No? At talagang hindi na ho yan mawawala sa history ng Pilipinas. Ang una nilang project ay isang flood control structure sa Batac City, Ilocos Norte. By the way, Ilocano rin si Yusek Cadiz. He hails from Banay, Ilocos Norte, while the Marcoses are from Batac and Lawa. 23.6 million pesos ang kontratang ito na napanalunan ng kumpanya ng batang si Cadiz. Ito ay para i-repair ang isang flood control structure na nauna nang ginawa ng Megapolitan, ang kumpanya ni Lawag City Mayor Brian Alcid, isang malapit na kaalyado ng mga Marcos. Eto na, no? Naglalabasan ho mga kababayan ng mga pangalan. Ang hindi natapos na proyekto ay tatapusin ng anak ni Cadiz mga kababayan. Sila lamang ho talaga na kahit alam naman natin na talagang binubulsa lang ng kanilang mga kaalyado ang pera, hinahayaan pa rin ng ibang mga politiko, ng mga sangkot din, no? Magkakaibigan, magkakaalyado, magkakalapit ng lugar at nag-aabutan mga kababayan ng kanilang mga kickback. Oh my God, ano ho nangyayari sa ating bansang Pilipinas mga kababayan? Ayon sa kontrata, dapat by August tapos na nilang repair. But according to DPWH mismo, kahit lampas na ng 5 buwan ng completion date, wala pa sila sa kalahati.
Noong 2024, ang ginawa lang ng JSJ ay nag-expand, bumili ng equipment. Sa gamit pa lang, 86 million pesos na ang na-finance ng isang 20 years old na college student. Pagpasok ng 2025, ayan na ang sunod-sunod nilang kontrata. Yung flood control sa Batak, tapos may dalawang access road sa Piddig. Ang dalawang to worth 18.9 million pesos. Ayon sa DPWH real-time monitoring, kahit dapat June pa sila tapos, hindi pa rin kumpleto ang project. Ito na nga. Mga kababayan, naglalabasan na ho. Grabe ho ang pagkakasangkot nila. Yan. Sana marami pang mga ganito mga report mga kababayan na maglalahad, no? Nung ganito mga reporting maglalahad ng mga anomalyang ginawa ng ating national government. Yung pera na pinaghirapan ng ating mga kababayang Pilipino ay pinaghati-hatian, kinikbak. Ngayon nakikita ho natin, dapat buwan na ho ang nakakalipas tapos na ang proyekto pero ang nangyari mga kababayan, wala pa sa kalahati. Nasaan? Nasaan napunta yung budget at matatapos na ho ang taon mga kababayan. Baka hindi na ho ito matapos ang proyekto at bibigyan na naman ito ng budget sa taong 2026. Panibagong money. Itong dalawang roads na to, lumabas sa listahan ni Zaldico na insertion daw ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Nasa proposed budget siya o NEP, pero tinatawag siyang insertion ni Zaldico dahil napatunayan na rin naman ng PCIJ na meron talagang allocable budget o budget na nakaset per district congressman para malagay sa NEP. At si Sandro Marcos nga ang may pinakamalaking allocable. Hindi na na-entertain ni Congressman Sandro Marcos ang tanong ko tungkol sa allocable budget. Sir, So, hindi na na-entertain ni Sandro Marcos ang patungkol sa tanong sa allocable. Mga kababayan, hindi ho talaga i-entertain niya ni Sandro Marcos dahil posibleng mahuli siya sa kanyang mga salita, mga kababayan. Kaya hindi ho yan i-entertain ni Sandro Marcos. report on allocable. Can you address the PCIJ report on your allocable? Thank you. At nakapasok na siya ng sasakyan bago pa man ako makapagtanong tungkol kay Cadiz. Pero ang sabi ni Sandro, kasinungalingan daw ang lahat ng sinabi ni Zaldico. It's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I already attributed it to attempts at destabilization of the government. But back to Cadiz's company. JSJ's last project so far is a big one. It's a 180 million peso bridge in Marcos, Ilocos Norte. Sa 2nd District naman o distrito ng pinsan ni BBM. Joint venture to, meaning may kahati silang dalawang iba pang contractor. Curiously, nung pinag-aralan ko yung corporate records nung isa nilang ka-joint venture, ang dami nilang overlap ng JSJ. Yung isang shareholder ng JSJ, vice president nung kapartner. Yung managing officer ng JSJ na pumipirma sa mga kontrata, empleyado nung kapartner. Yung shareholder ng kapartner, contact person ng JSJ. Magkapit-bahay din lang sila ng opisina. Sabi Diba mga kababayan, nagkakabukingan na. Yung mga, kumbaga yung director nila, yung mga kasosyo, mga kababayan, ay grabe. Hindi ho ako makapaniwala na ganito ho kakapal ang pagbumuka nito mga nagkuntsabahan na mga taga Ilocos Norte o sa mga taga Ilocos region mga kababayan. Maliban lamang dun sa talaga sa mga politikong nasa katinuan yung kanilang pag-iisip at hindi nagawang manlamang, mandaya, magnakaw sa pera ng ating mga kababayang Pilipino. So grabe ho. So ano ho ang masasabi nyo dito sa balitang ito? So dapat na talaga mga kababayan na magpasa ng isang tawag nito isang batas para doon sa parusang bitay mga kababayan, no? 5 million lamang, magnakaw sila ng 5 million pataas.
bang! Diretso diretso bitay ng mga kababayan. O kaya, sabihin natin, okay, 5 million siguro. Sakto na yan mga kababayan. Pero baka tigwa 1 million ang gagawin ho nilang pagnanakaw per month mga kababayan para hindi ho mahalata, no? Pero sana ay magpasa. Kaso, marami hong umaangal na magkaroon ho ng parusang bitay para sa mga politikong mandarambong, mga magnanakaw. So, mahihirapan. Maliban na lamang kapag nagkaroon ho ng kumbaga another election at maraming mga kongresista, mga bagong kongresista ang makapasok at talagang susuportahan yung parusang bitay laban doon sa mga korap na mga opisyal. 5 million pataas. Siguro mga kababayan, okay na yan. 5 million pataas kapag nagnakaw sila, bang, wala na. Pero kapag mga 4 million pababa siguro mga kababayan, siguro kulong lamang. Pero kapag depende sa sasabihin ng taong bayan kung bitay ba o makukulong sila. So hanggang dito na lamang mga kababayan ang tintihuan ng mga revelasyon. O kung may gusto kang sabihin, gusto kang itanong, gusto kang mag-comment, sa baba lamang po sa comment section. Comment ka lang dyan at mababasa ng ilan natin mga kababayan at mababasa rin ho natin.